Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. May ulat na kumakalat ukol sa umunoy pag-aaklas ng ilang miyembro ng hanay ng militar at ng tinatawag nating mga lesbo laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ang mga ulat na ito ay nagpahiwating ng lumalaking tensyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga miyembro ng uniform personnel na tila nabigo sa kasalukuyang pamamalakad ng gobyerno. Ayon sa balita, sinasabing nagkakaroon ng lihim na pagpupulong ang ilang opisyal upang talakayin ang posibilidad ng pagpapahayag ng suporta sa isang kilusang maglalayong patalsikin ang Pangulo. Bagamat hindi pa malinaw ang layunin ng grupo, lumalabas na ang kanilang pagkadismaya ay nakatuon sa ilang issue tulad ng umano'y pagkukulang sa liderato, kahirapan at kontrobersyal na hakbang ng administrasyon. Samantala, nababalot ng takot ang pamilya ng Pangulo, lalo na ang unang ginang na si Liza Tanas Mags. Ang kanyang mga naging reaksyon ay nagpakita ng pangamba sa lumalalang sitwasyon na maaaring magdulot ng hindi inaasahang paggalaw sa hanay ng militar at iba pang sektor. Sa kabila ng mga ulat, nananatili namang tahimik ang palasyo ukol sa isyong ito. Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ukol sa mga kumakalat na balita, ngunit nananatiling bantayan ang mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa bansa. Patuloy na pinapanawagan ang pagkakaroon ng maayos na pag-uusapan at solusyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng mas malalim na krisis sa politika ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Ganun din ang Eastern Visayas, Western Visayas, depende sa dami. Tapos ng Mindanao, ganun din. Central Mindanao, Eastern Mindanao. Ek-ek, no? Western. Ah, MNLF. Ang tag doon? ARMM. MNLF, MILF. Okay. So, paramihan ng 4-star. And then eventually, pagka nagkagulo, mag-uulanan tayo ng 5-star. Kasi 5-star, panggera lang yan eh. Panggera. Ako nga, hindi ako nagsusot ng ko eh, no? Hiya ako sa sarili ko eh. Hiya ako sa sarili ko. Mag-ano na lang ako, magpo-4-star din ako. O, di ba? Pagka nagkagulo, nagkagera, susot ko na yung 5-star ko. O, di ba? No? I will go down in history as one of the 5 stars, no? Kaming lahat. Si Bukay, ako, sino pa, yung mga commander natin yan, hindi ko na sabihin yung mga pangalan. O, kasi panay 5 star eh. Si MacArthur, tsaka sino yung isa? Dwight D. Eisenhower. No. Dwight D. Eisenhower sa Operation Overlord sa D-Day, Normandy, no? Wala pang 1,000,000 ang dala niya eh. Mga 800,000 lang yata yun eh. Mga ganon. So, ang sabi nila, yung 5-star, ina-award pagka merong nagawang maganda, any military feat. Dito sa guerrilla forces, hindi natin sinusunod yon. Maniwala ka dyan. Bakit tayo susunod sa kanilang ek-ek, no? International law? Eh, magkakagulo-gulo nga eh. So sa atin, the moment na magkagulo, boom, kunana, may covered na lahat ng order. So ngayon, lahat panay 4-star. 4-star, 4-star, 4-star. At ang aking pananaw, Commander Bukay, ang aking pananaw, 81 provinces, pwedeng 81 yung 4-star. No? Kasi yung deputy nila, mga region, yung mga region, hindi, sorry, kung 15, 16 regions, 15, 16 na 4-star, di ba? Tapos merong mga area, mga Northern Luzon, Southern Luzon, mga ganon, NCR, Visayas, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, mga ganon ba, Eastern Mindanao, etc. ARMM, Cordillera, may 4-star yun.
The moment na makompleto na nila yung yung kanilang organization. So, ang magdidictate ng pacing ng mga pagka-4-star ng mga commander ay kayo rin, no? Kami shoot lang shoot ng order. Ganun yung natin, standard natin. And then definitely yung mga under ninyo, paano 3-star? When you become a 4-star, 3-star ang mga, alam nga naman pare-pares tayo dito ng 4-star, di ba? And we can go on with the 5-star ek-ek na yan kung kinakailangan. Lalo na pagka umabot tayo ng 10 million, 20 million. Ganun. Dami nun. You have 1/6 of the population o 1/4 of the population. Tindi nun. Kasi kung titignan mo yung FGF na affiliated sa atin na guerrilla elements, no? Mga warrior natin, ay may multiplier yan. Times mo ng kunyaring mga ilan ba sa isang pamilya na average? 5? So, kung 5M, 25 million na tayo kasaming pamilya. 25 million yung pakakainin natin. Yun, ganun katindi ang problema, mga commander, ha? Isipin nyo, isip-isip. Pamilya pa lang natin yon. Wala pa yung mga, uy, sali kami, sakay mo kami sa barko nyo. Ina nyo. Tatawa-tawa kayo, hindi kayo nakikinig sa amin, eh. Oh, huwag nyo papasukin sa barko. Yan silang madelubyo. Siyempre, ang priority, yung pamilya natin, yung pamilya ng mga naniniwala, pamilya na FGF. So, kung maanod lahat yung iba, so be it. Ganun kasi ayaw makinig, no? Tatawa-tawa, nagmamagaling, nagmamalinis, o sila. Tayo, simple lang, naghahanda lang tayo. Okay, so, unahin natin yung kay yung post ng aking upper class, si General Orlando De Leon. Nasaan na si General Orlando De Leon? Nag-post siya kanina, kahapon. Natawa ko, senior ko eh. Sabi niya, excuse me, bakit ako parang hirap puminga? Lamig naman. Bakit ba ang hilig nila sa Q? As in Quadcom, Kimbo, Kupit, Kotong, Kupal, Kurakot, Crocodile. Hindi ba? Nag-comment ako sa kanya. Cocaine! Tapos nagano pa ako, pahabol pa eh. Kutang ina ninyong lahat. Mga hanip kayo. Kutang ina ninyong lahat. Panay Q, no? Kaya nakakatawa tong si Orlando De Leon, General Marines sa Snappy to. Eco Company. Regimental Brigade Sergeant Major. Siya yung kauna-una na Regimental Sergeant Major according to him. Pinromote siya ni Cadet Caro na First Captain. Ginawa siya Regimental Sergeant Major. Pero ang kanyang chevron, pang colors, no? Kaya nung time din, naggawa kami ng si Tolitz Mirasol. Hindi nga nasunod yung gusto ko mangyari. Kasi gusto ko mangyari pagka, di ba pagka lieutenant, sergeant, no? Sergeant, isa. Lieutenant, dalawa. Kaya yung sergeant, squad leader, no? Lieutenant, platoon leader, gano'n. So yun yung designation. Pero yung rank, lieutenant, dalawa. Captain, 3. Cadet captain. Yung chevron, chevron, 3. Battalion commander. 4. Battalion commander. 5. Brigade XO. Pabigat na yun. Tapos yung corps commander, yung baron, yung first captain. 6. Meron pang between. Bigat. Kaya na kailangan lagyan din dito sa kabila para pantay. So, 6. Pinakamaraming rank, pinakamabigat, di ba? Pero, sabi ko, parang pangit tignan eh. Kasi parang ang bida lang, mga cadet officer. Oy, kung mga nakikinig sa PMA, ha? Mga nakikinig sa PMA, mga cadet officer, mga first class, kinig kayo. Kasi kung pag gusto mangyari ito eh, nung ko pa sinabi ito sa mga first class, wala naman, hindi naman magawa ng mga first class. Kayo na lang, kung sino yung maglakas ng loob. Kung yung habang tumataas yung cadet officer, nagkakaroon ng additional na chevron, why not yung habang tumataas yung sargento, yung NCO,
dumadami rin yung Chevron. Pero baliktad, no? Kasi yung lieutenant, makinig kayo lahat, P-Mayor. Ano tayo no? Yung thinking out of the box. Cadet Sergeant, Cadet Lieutenant, ganyan, di ba? Cadet Ik, Captain, Cadet Captain, ayun na. And then, Battalion Commander, Cadet Captain din. Pero apat, yung ano niya, yung kanyang Chevron. Cadet Brigade XO, 5. Ibig sabihin, snappy, no? 5. Yung Battalion Commander nga, snappy na kasi 4 na yun Pagka nakita mo naka-Battalion Commander yung Cadet Captain, wow. Yung mga tipong, sino ba yung mga mista ko? Si Laong Laan Gose, 1st Battalion. 2nd Battalion, si Boy Banyo. Sa PNP. Si Boy Banyo. Si Mit. 3rd Battalion, si Iriberry, nag-Chief of Staff. Battalion Commander si Iriberry. Tapos, 4th Battalion. Sino ba yung 4th Battalion? Almasan, Honor Committee Chairman namin. Jefferson Almasan, yung 4. Panay snappy, no? Hindi ka magbabatalyon commander pagka hindi ka snappy, no? Tapos yung mga Brigade XO, mga snappy rin, Cadet Captain din Sino ba yung nakalimutan ko na yung XO ng ni Goosey Boy Ang natatanda ko yung mga company commander, Council of Commanders kasi, nakalimutan ko na yung niya. Barrientos, Jerry Barrientos, no? Alpha Bravo, naging Lieutenant General Barrientos. Hanep, US Ranger, Lieutenant General Jerry Barrientos, isa sa mga sigay sa klase. Snappy yan. Tapos, sino yung sa amin? Romy Gun. Kita nyo kay Romy Gun? Yung nakidnap ng NPA noon, tapos noon, nakarecover, and then biglang siya na yung, naging USEC ni Bisaya sa NAIA, di ba? Naging Division Commander. 1960 lang si Romy. Kung yun, 1961, mabot ng Lieutenant General yun No? Snap yun. Sa Delta, isa yun sa aking tinitignan na kung ako relaxing na, tinitignan ko yan. Kasi yan yung nakikita ko na parang who could be better than me. Yun. Ganun ako. So, tinitignan ko, ginagawa kong benchmark yung mista ko na yan. Si Romy Gun sa Delta, no? Tapos sino pa ba? Romy Gun. Ba't na pa tayo napunta dyan? Romy Gun. And then sa Eco Camp, sa 3rd Battalion. Sino ba sa 3rd Battalion? Si Pangga yata yun. Fernandez. Marathoner, track and field. Siya nga yata yun, And then sa 4th Battalion, sino ba yung sa 4th Battalion? Nakakalimutan ko na. Sorry Bok. Golf, dapat Hawk. Sino yung sa Hawk? Hindi naman si Balutan kasi Hawk Company si Balutan, si Mandirigma, no? Yung si Balutan na dating galing sa PhilHealth ba yun? PCSO. PCSO, PhilHealth. PCSO, okay. So, it shows you yung mga cadet officer no? Na pagka snappy rin yan. More or less pagdating sa serbisyo. Hanep yung mga mista ko. Matikas, 83. No? Matikas, 83. So, nasaan yun? Bakit nyo ako dinisown? Mga walang niya kayo, Bok. Bakit nyo ako dinidisown? Hayop kayo, Di naman lahat. Kalahati ng klase, ayaw sa akin. Kalahati ng klase, 1/3 ng klase ayaw sa akin. 1/3, di alam kung anong gagawin. Hanggang ngayon, di alam. Mamamatay na tayo, Bok. Hindi nyo pa alam kung saan kayo lalagay. Hindi nyo pa alam kung ano yung tama at mali. Ay, sus Mariosip kayo. Tapos yung 1/3, kampi ko. Mga nagpipid sa akin na information. kaya kilala ko sino mga galit na galit sa akin, sino mga tarantadong mga mista ako na putang na hinayo pa kayo, may araw din kayo. Mga ganun ba? Wala ako sasantuin. Kahit mista ako, wala ako sasantuin. Sorry, Bok, sorry. Hindi magsantuhan
mag-anuhan tayo, magpatayan tayo, kung gusto nyo, okay lang sa akin yun. Alam niyo naman yung stand ko anytime eh. Na anytime ako. Okay. So, sabi ni Lieutenant, General De Leon, isa patong snappy, inabot din to ng ano eh. Ano ba to? 82, 81 original, 82. Minsan ko, kumpisa ko eh, kung 81, 82 eh. Mukha naman siya 81, kasi yung dating ba, yung dating. So, yun, nag-ano siya, mahilig sa mga Q. Kakatuwa rin, ano? Mahilig sa mga Q. Quad, Kom, Kimbo, Kupi, Kutong, Kupal, Kurakot, Kurokodile. 155 na yung nag-like. Tapos yung nag-share, ewan ko. Konti pa lang. Kakatuwa, no? Yung kurap, cocaine, mga ano eh. Talangya ka, Bato. Puta na si Bato, nag-comment. Malangya ka, Bato. Sana makang kinayam yung mga mista ko, panimista ko, kay Likot, kay Brar, kay Dilia, Quiapo, Kindosa, Kita, Kinsay. Nipin, panimang mista ko yun. You one leg up. Kahit senator ka, you one leg up. John. Nag-comment si Bato. Panimista ko yung inano, no? Pero snappy ito, no? Nag-ibig sabihin, natatandaan pa niya, nagre-recite ito ng guard duty sa Mesol, ng plebo. Kakilala pa niya yung mga Q eh, di ba? Ay, nako. Kay horror. Bato. Ay, Bato, mag-ano ka na, magsalita ka. Hindi makukuha to sa ano, tulog-tulog sa pansitan, ha? Okay. Abangan niyo yung susunod kong vlog. Sisitayin ko lang ng ano, ng Happy Mayor. Nag-ano pa lang ako eh. Nagpapagana lang ako. Okay. Dami naman nagme-message. Sorry pag hindi ko kayo nasasagot tayo mga nagme-message. Sorry ano lang talaga. meron pang mingi ng picture ko. Ano? Gusto niyo yung picture? No. Sabi, Bato, troll yata to. Gusto pa, nude eh. Okay, nasana. Nawawala tuloy yung ano ko. Ayaw na. So, ayaw na. Ayaw na. Ba? Nagloko. Dito tayo sa aking laptop. Hanapin natin. Dito muna ako. Galaxy, good afternoon po sir, watching from Singapore. Kamusta mga taga Singapore? Rosalinda Rivera from San Juan City. Nasabi ko na ba yung kanina? Thank you Rosalinda. Organize kayo dyan. Pwedeng babae ang commander ha. Meron tayong mga babaeng commander. Luzon, Visayas, Mindanao, meron tayong mga babaeng commander. Ang galing eh. No? Itong FGF, Filipino Guerrilla Forces, walang pinipili. No? Kaya mapa Marcos ka, mapa Duterte o neutral ka, wala tayong pinipili. Isa lang ang common natin. Mahal natin ang Pilipinas, sa puso natin yung mga pamilya natin at saka yung ating bansa ba, no? Kaya gusto ko neutral eh, para wala tayong kinikilingan because yung politika, pwedeng mawala yan eh. Yung pagmamahal sa bayan, hindi dapat mawala. Yung politika, pwedeng isang tabi. Pwedeng kalayaan ng bansa natin, hindi pwedeng isang tabi. Yung kagustuhan natin na ang Pilipinas sa isang malayang bansa at isang magandang bansa na tatahakin natin, dapat ay hindi pwedeng isang tabi yun. Dapat laman yun ng puso natin at saka ng utak natin. Lagi. No excuse. Kaya kung mapa-Marcos kayo, okay lang. Go ahead. Be a Marcos. Okay lang. Hindi ko kayo kukontrahin because it is your right. It is your right.
kung it is your right na, kunyari, karamihan ng mga Pilipino ayaw kay Marcos kasi nga sinasabi, bangag, na walang pakialam, ang daming ano, it is your right na maniwala pa rin kay Marcos, di ba? O, kung kunyari sila sabi ng mga tao, magnanakaw silang lahat mga loko-loko yan. It is your right pa rin na, Marcos pa rin. O, yung ganon. But we do not forget, we are in a democracy. Democracy. Majority wins. So it's just a matter of ilan kayong Marcos, ilan kayong Duterte, o ilan yung neutral, and then the neutral will flip. Tandaan nyo, FGF is neutral. Yung neutral will flip the bala, will flip the scale. Ano mas matimbang? And then democracy wins. Di ba? Yung majority wins. So, mas maganda kami neutral ang Filipino Guerrilla Forces kasi ang ano namin, ang focus is bansa. Sabi ko nga isang tabi niya yung politika, maniwala kaliwa kanan, okay lang. Pero yung pagkabansa pinag-uusapan, hindi pwedeng isang tabi yung pamumuhay natin bilang Pilipino, yung freedom natin bilang Pilipino, yung rights natin bilang Pilipino, linaw at yung ating kultura bilang Pilipino. Palagi yun ang kultura natin, panitanga tayo. Yun yung kultura natin. Kultura natin, madaling bayaran ng ayuda, tuwan-tuwa, utang na loob. Next topic ko yun, utang na loob. Kaya that will put you somewhere na, something, hindi ka makapagsalita, laban o kaya hindi ka makakilos para sa katotohanan o para sa tama kasi utang na loob. Na ganun ba? I will speak about it sa next vlog ko. Meron na kaagad ako, mamayang gabi, mamayang gabi. Para pambukas na yan, siguro. Kung kaya mamaya, di mamaya. Kasi pagka dumating sila, misis, tsaka si, mother dear, kwentuhan yan, etc. Tapos, na naman, di na naman ako makaka-vlog. So, yun yung hindi pwedeng pabayaan lang natin yung pagiging o itabi natin yung pagiging makabayan. Yung pagiging patriotic, nationalistic. Hindi pwede. Yun ang tatandaan nyo lagi, mga kababayan. Yung politika na yan, putragis ng mga politika yan. Pwede ka ipahamak niyan, pwede kang magamit dyan, pwede kang mamatay dyan, masaktan, matirgas, pwede kang gumastos dyan. Pero ako, mas gugustuhin ko yung magamit ako sa larangan ng pagiging nationalistic, sense of nationhood, sense of being a Filipino. Kahit mamatay kami ni Bukay at lahat ng commander at lahat ng, hindi naman, wala na sasali sa atin. Pagkasi